sa umagang ito. Praise God. Praise the Lord. Siguro naman sa araw na ito hindi ako mababash mga kapatid dahil ang ating pag-aaralan ay lagi na natin itong napapagdaanan. Praise the Lord. Maraming salamat sa Panginoon, sa pribileyo. Maraming salamat sa ating mga kapatid na inuna ang Panginoon. Amen. Sa umagang ito. Praise the Lord. Praise God. So, ang ating pag-aaral ngayon mga kapatid, yan, naka-flash na. Thank you, Brother Ricky. Ang ating title ay Christian Character. Praise the Lord. Ito po parang continuation na lang ito ng ating Bible study last week ni Sister Carol mga kapatid. Pag sinabi bang isang Kristiyano mga kapatid, ano ba ang agad na pumapasok sa ating mga isip? Sa ating mga sarili, lagi nating sinasabi, Kristiyano na ako. Christian na tayo mga kapatid. Sa pag-aaral natin mga kapatid, malaalamanan natin mga kapatid, sabi dito mga kapatid, what are the distinguishing marks of a Christian? Paano ba natin masasabi na tayo na talaga ay Kristiyano at lumalakad na sa Panginoon mga kapatid? Nababasa po ba mga kapatid yung ating slides? Amen. Praise the Lord. At ang sabi mga kapatid, what are the evidences that someone is truly a follower of Christ? Amen? Sa ating mga sarili, tanungin natin ang ating mga sarili, tayo na ba ay tunay na follower na ng ating Panginoong Hesukristo? Praise the Lord. Kung oo mga kapatid, of course, we are already a Christian mga kapatid. At ang next mga kapatid na objective natin, how can we confident that we are a truly Christian? Pag meron tayong nakasalamuhan na tagalabas mga kapatid, how we are confident na sasabihin natin na tayo ay isang totoong Kristiyano. Amen? Praise the Lord. Ang sabi mga kapatid, praise the Lord sa Matthew, praise the Lord, sa Matthew chapter 7, verse 16 to 20, nababasa niyo po ba mga kapatid? Amen. Praise God. Ang sabi mga kapatid, sa kanilang mga bunga. Praise the Lord. May bunga na po ba tayo mga kapatid? Amen. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Praise the Lord. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan? O ng mga igos sa mga dawagan? Sa 17 mga kapatid, gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Mabuting punong kahoy na po ba tayo mga kapatid? Tayo na po ba ay nakaugpong ang ating ugat sa Panginoon? Amen. Amen? Praise the Lord. Kung nakaugpong na po ang ating mga ugat sa Panginoon, tayo na po ay mabuting punong kahoy. Amen? Amen. Praise the Lord. Datapwat, ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At sabi mga kapatid, ang masamang punong kahoy daw po ay nagbubunga ng masama. So, kailangan ina-analyze natin ang ating mga sarili. Kung nagbubunga pa tayo ng masama, mga kapatid, tayo pa ay masamang punong kahoy. Sino ang ating ugat? Saan tayo nakaugat? Sa ating Panginoon. Sa masamang punong kahoy, sa kalaban. Praise the Lord. Pag nasa masamang punong kahoy tayo, ang ugat natin na nakaupong sa kalaban, sa Diyos ng sanlibutan. Amen? Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. Amen? At ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Tandaan yan mga kapatid. Di ba lagi natin natatandaan na naririnig? Ang mangga hindi magbubunga ng santol, mga kapatid. Praise the Lord. Kung ikaw ay hindi nagbubunga, mga kapatid, magtanong ka na sa sarili mo. Amen? Nakaupong pa ba ako sa Panginoon? Amen. Praise the Lord. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol. Praise the Lord. At saan po ninahagis? Sa apoy. Sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay nangakikilala ninyo sila. Praise the Lord. Yan po ang ating main verse mga kapatid. Kaya pagbulay-bulayan po natin yan mga kapatid. Amen? Amen. Yan po natin mga kapatid. By their fruits, you will recognize them. Every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Saan po kayo mga kapatid? It's your choice. Dito po ba kayo sa good, na nagbubunga ng mabuting bungang kahoy? O nandito kayo sa bad? Imagine, tsura pa lang niya, mukha na siyang bad, mga kapatid. Amen? May ngipin pa, praise the Lord. So, mamili kayo mga kapatid. Siyempre, pag mamimili kayo mga kapatid, doon na kayo sa nakaupong sa Panginoon. Amen? Our outward manifestations, mga kapatid, of a person's life, sa atin daw po mga pamumuhay, nagiging representation na yan ng ating inner condition.
Amen? Ang sabi nila mga kapatid, kung paano tayo namumuhay, yan na po ang nasasalamin kung ano talaga ang ating pagkatao. Amen? Hindi naman natin sasabihin mga kapatid na tayo isang Kristiyano, ngunit tayo ay namumuhay pa sa kasamaan. Amen? Magiging contradictory ang salita ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Maaari po tayong magkunwari. Amen? But sooner or later, mga kapatid, sa ating pananalita, sa ating kilos, sa ating pamumuhay, sa ating mga sinasamahan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kung tayo ba ay good fruit na ba? Or bad, good tree na ba? Or bad tree? Amen po ba mga kapatid? Amen. Praise the Lord! Malalaman na po ang puno dahil po sa ating mga bunga. Amen. Ganon din po ang relasyon natin sa Panginoon ay makikita sa ating pamumuhay. Sa ating next slide mga kapatid, ano po ang pagkakaunawa natin mga kapatid? A tree is known by its fruit. Amen. Pag tayo po ay sinabihang bad fruit, di ba? Nabubulok yung saging mga kapatid. Praise God. Pag good fruit, fresh. Fresh na fresh. Amen. Sariwa. Amen, praise the Lord. Ano po kaya itong false fruit? Plastic. Diba? Sooner or later, mga kapatid, maaaring maganda man ang ating panlabas na kanyuan, nakikita man na tayo nakamahabang palda, hindi po tayo nababalutan ng kolerete, mga kapatid, hindi tayo nagsusuot ng mga jewelries, mga kapatid, but sooner or later, sa ating pananalita, sa ating pamumuhay, mga kapatid, kahit anong gawin natin, we are still a false Christian, mga kapatid. Amen? Amen. Ano po? Nasa na po tayo, mga kapatid? Hindi pa tayo sa... Pero itong bad fruit, maganda gawing banana cake, mga kapatid, di ba? Di ba mas maganda? Sabi nila, pag ang saging daw, malapit na mabulok, mas masustansya. Pero sa isang Kristiyano, mga kapatid, ang ating bunga, mga kapatid, ay hindi kailanman mabubulok. Amen? Amen. Praise the Lord. At lalong-lalo, hindi tayo plastic, mga kapatid. Yan ay mga nilalagay lang sa ibabaw ng lamesa pag bagong taon. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Kaya po, mahalaga sa isang Kristiyano na magkaroon ng mabuting bunga. Amen. Amen? Kung tunay po tayong nakaupong sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen? Amen? Praise the Lord. At salamat sa ating Panginoon dahil unti-unti, mga kapatid, ito sa process sa mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin, mga kapatid, na pag tinanim mo yung mangga, kinabukasan ay may bunga na. Amen? It's still a process, mga kapatid, that we need to cultivate. Amen. Mga kapatid, kaya nga lagi tayong dumadalo sa bahay panambahan, Lord, I am a sinner. Wala akong bunga, Panginoon. Lahat tayo, mga kapatid, hindi natin at once makukuha ang siyam na bunga, mga kapatid. Linggo-linggo, araw-araw, nagpaparevive tayo sa ating, nagpapadilig tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano yung kailangan natin gawin? Listening, diba? Reading, diba? Meditating the Word of God. Dahil ano, saan ba nanggagaling ang mga bunga, Panginoon? Ay, saan ba nanggagaling ang mga bunga, mga kapatid? Sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hindi ibig sabihin na kapal ka na mahaba, ay banal ka na. Amen? Marami namang nagbabanal-banalan. Sa araw ng Friday, nakakurba-kurbata pa. Pero pagdating ng Sabado, na-traffic lang. Napagpumura na. Amen? Mga kapatid, hindi nakikita sa panlabas na kanyuan, mga kapatid. Dahil ang sabi, sooner or later, makikilala ang iyong bunga sa iyong pananalita, sa iyong pamumuhay. Amen? Sa iyong mga sinasamahan. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise God. BS pala tayo. BS lang po tayo pala ngayon, mga kapatid. Praise the Lord. Ang ating next slide, mga kapatid, trees and fruits. Kagaya ng ating nasabi kanina, merong good tree, which is tayo na yon, mga kapatid. Amen? Amen? At meron ding bad tree. Amen? The works of the flesh and the fruit of the Spirit. Ang sinasabing bad tree, mga kapatid, yan yung mga gawa ng laman, mga kapatid, ng ating carnal mind, ng ating works of the flesh, mga kapatid. Amen? Yun yung mga ginagawa natin nung tayo pa ay hindi mananampalataya. Huwag po tayong magpakalinis, mga kapatid. Tayong lahat ay nanggaling sa isang bad tree, mga kapatid. Amen? Amen? Dahil, bakit, mga kapatid? Hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon. Hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoon. At hindi pa natin ino-obey ang ebanghelyo ng ating Panginoon, which is wala pa tayong Holy Ghost
sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya mga kapatid, it is still okay, mga kapatid. While we're still here, we need to cultivate the tree, mga kapatid, that we can have the good fruit, mga kapatid. Amen? Hindi ibig sabihin na hanggang ngayon, short-tempered pa rin si Tatay Jack, kailangan na natin siyang i-condemn. Hanggang ngayon, ang ating kapatid, mga kapatid, hindi pa rin siya gentle, mga kapatid, kailangan na natin siyang i-condemn. Tayo ang gagamitin ng ating Panginoon. Amen? Na ang kanyang mga bad fruit, mga kapatid, ay mag-convert into a good fruit dahil tayo ay mayroon ng banal na spirito sa ating mga buhay. Amen? Praise the Lord! Ang sabi mga kapatid sa Galatians chapter 5, verse 19 to 23, mga kapatid, alam natin na lagi na natin itong napapag-aralan. Ngunit bakit lagi natin itong itinuturo, mga kapatid? Dahil ang sabi ng Panginoon, malilimutin pa rin kayo. Kailangan ko pa rin kayong paalalahanan. Kaya ang gabon sa kalimot, mga kapatid, ay pagpapaalala. At salamat sa Panginoon dahil ginigising pa tayo sa umaga, mga kapatid. Amen. Dahil tayo pa rin ay pinapaalalahanan, anak, hindi ka pa pwedeng mamatay, may kulang pa. Anak, hindi ka pa pwedeng, hindi pa kita kukunin, meron pa akong purpose sa'yo, anak. Kaya kailangan every morning is a blessing, mga kapatid. Amen. Amen. Isipin natin, mga kapatid, every morning still God is giving us a chance, mga kapatid, to bear good fruit, mga kapatid. Amen. Basahin natin, mga kapatid, sa Galatians chapter 5, verse 19 to 23. Ang sabi ng bad fruit, mga kapatid, hayag ang mga gawa ng laman. Amen. Ayan ang ating bad fruit, mga kapatid. Nakikita niyo? Works of the flesh. Amen. Yan daw ang gawa ng ating mga laman. Sa makatuwid ay ang mga ito. Pakikiapid. Amen. Naririndi na ba kayo, mga kapatid? Lagi natin itong binabasa. Lagi natin itong napapadaanan. Ibig sabihin, ito pa rin ang pangangailangan ng ating kaluluwa sa FOJC Church. Amen. Praise the Lord. Kalibugan. Amen. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Praise the Lord. Parang napakalakas ng reaction mo, sis. Praise God. Amen. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, which is hindi lang tayo nagsasamba kay Mother Mary, kay St. Peter na may daladalang manok, susi. Hindi lang yun ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, sa libulto. Pagkus, amen? Alam naman natin ang mga patay, kailangan nating patayin, mga kapatid. Diba? Sa Colossians 3:5, mga kapatid. Ang mga pangkukulam. Yung mga galubad, kapugis. Praise the Lord. Mga pagtataniman. Mga pagtatalo. Amen. Hindi pa rin naiiwasan ang mga pagtatalo, mga kapatid. Amen. Hindi natin yan maiiwasan, mga kapatid. Mga paninibugho. Yan daw po mga bad fruit, mga kapatid. Mga pagkakaalitan. Normal naman ang pagkakaalitan, mga kapatid, di ba? Amen. Mga pagkakampi-kampi. Praise the Lord. Mga pagkakabahabahagi. Mga hidwaang pananampalataya. Kagaya ng ating pag-aaral kagabi. Amen. Yung mga hidwaang pananampalataya, grabe na ngayon ang deceive ni Satanas, mga kapatid. Amen? Pati ang Biblia, gumagawa na sila ng bagong Biblia, mga kapatid. Amen? Marami nang naglalabasan ng mga antichrist. Marami nang naglalabasan na relihiyon, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Mga kapanaghilian, mga paglalasing. Ang paglalasing, mga kapatid, hindi lang po ito sa alak. Pag ikaw ay lasing na lasing sa iyong kagapuhan, kasalanan din yan, mga kapatid. Lasing na lasing ka sa iyong katanyagan, sa iyong kasikatan, sa iyong katalinuhan. Yan po ay isang uri rin ng paglalasing. Amen? Praise the Lord. Mga kalayawan. Amen? Kaya yung mga malalayaw, mga kapatid, mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito, ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo. Ang sabi na pa, ipinapaalala pa rin sa atin. Amen? Praise the Lord. Tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi pagsisipamana ng kaharian ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Ayan po ang bad fruit, mga kapatid. Amen? At alam naman natin, mga kapatid, na ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya ang tree of the flesh, mga kapatid, that is the manner of evil fruit. Yes. Amen? Okay lang yan, mga kapatid, kung hindi ka pa bautismado sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid, paano ka magkakaroon ng Holy Ghost? Amen?
Kaya mga kapatid, alam natin mga kapatid, nung wala pa tayo sa Panginoon, talagang nandito pa rin tayo, namumuhay pa rin tayo sa kasamaan. Amen? Praise the Lord. At ang tree of the Spirit, that is the good fruit, mga kapatid. Amen? Our old man, tayo yung bad tree, mga kapatid. Yung luma nating pagkatao. Amen? Bakit tayo? Dahil makasalanan tayo, hindi natin kilala ang ating Panginoon. Ang sabi ng ating worship leader, ang Diyos daw, ang ating Panginoong Jesucristo daw, siya daw po ang daan. Amen? Ang katotohanan at ang buhay. Amen? Hindi pa natin nakakilala ang ating Panginoon, so wala pa tayong buhay. Patay pa tayo sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Yung good fruit, mga kapatid, yung tayo na ay bagong nilalang. We are already new man. We are already new creation, mga kapatid. Meron na tayong bagong pagkatao. Kung ating natin, we are already a born again. Diba? Dahil lahat tayo patay. Mula nung ginawa pa lang ni Adan at ni Eva. Ang kasalanan, mga kapatid, naputol na ang ating relasyon sa ating Panginoon. Patay tayo, mga kapatid. Huwag niyo sabihin, mga kapatid, mabait ka. Matalino ka, may charitable heart ka, mga kapatid. Ikaw ay bagong nilalang na, mga kapatid. Amen? Ikaw ay ligtas na, mga kapatid. Hindi, mga kapatid. Hanggat hindi po nagaganap sa atin ang born again experience, mga kapatid, ng obeying our gospel, ang gospel ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, tayo pa rin po ay patay. Amen? Kahit baliktarin man nila, mga kapatid, ng mga other denominations, kahit baliktarin ng mga tagalabas, enjoy your life while it's last, sabi nila, mga kapatid, hindi po nila maunawaan. Dahil wala pa sa kanila ang banal na spirito na ating tinanggap. Amen? Amen. Praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, Paul told the Ephesians and Colossians to put off the old nature's fruit. Amen? Yung ating old behavior. Ating iwan na yan, mga kapatid, and put on the new nature's fruit. Amen? Praise the Lord. Basahin po natin, mga kapatid, sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Inyo daw pong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dati ninyong pagkatao. Amen? Amen? Na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Dahil sino ba ang Diyos na ama ng mandaraya, mga kapatid? Si Satanas. Si Satanas. Dinadaya niya tayo, mga kapatid. Paano niya tayo dinadaya? Amen? Sa mga temptations. Diba, sa ating mga lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, mga kapatid. At kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Amen? Amen. Kaya nga, di bang born again is renewing of your mind? Yan ang unang-una yung gagawin. Repentance is renewing of your mind. Turning back from your old self, mga kapatid. Amen? Amen. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen? Tayo daw po ay magbihis ng bagong pagkatao. Amen? At ang sabi naman, mga kapatid, di ba? Pag tayo nabautismuhan, tayo ay bagong nilalang at binihis na natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang lumang pagkatao ay wala na. Tayo na ngayon ay makakalakad sa bagong buhay. Amen? Anong verse yun? Di kayo nakikinig. O, yung mga ating mga nag-evangelize dyan, anong verse yun? Pag binihis mo ang ating Panginoon, ikaw na yung bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. Yes, praise the Lord. Meron tayong premyo dito. Wala, praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, sa Colossians chapter 3, verse 9 to 10, huwag kayong mga bumulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Amen? At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao. Amen? Kailan ba kayo nagbihis na ng bagong pagkatao, mga kapatid? Nung tinanggap nyo na ang Panginoon, nung ginanap nyo na ang bautismuhan, mga kapatid. Amen. At kayo'y nabautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, at tayo'y nakatanggap ng banal na spirito, mga kapatid. Bakit pa rin tayo bumabalik sa ating lumang pagkatao? Amen? Ang sabing magbihis na daw tayo ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyang lumalang sa kanya. Ano sabi niya dito? Ayon sa larawan. Sino?
larawan ng ating Panginoon. Amen. We need to be Christ-like, mga kapatid. Kailangan na daw po tayong magbago sa kaalaman ayon sa larawan ng ating Panginoon na siyang lumalang sa atin. Amen? Praise the Lord. The Word of God requires that we need to get rid of our old self, mga kapatid. Amen? Amen. And kailangan nating, ano ang kailangan nating iwasan? Ay, hindi pa rin nakapalit. Ito. 3-letter word, mga kapatid. But, napaka-powerful. Amen? Powerful siya in a sense, mga kapatid, na kung wala tayong banal na spirito. Amen? Lagi tayong nahuhulog sa 3 letrang yan, mga kapatid. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kailangan na daw nating iwan ang ating fleshly. Itong carnal mind na to, mga kapatid. Amen? At iwan na ang kasalanan, mga kapatid. Praise the Lord. Next slide. Ang sabi, a bad tree with bad fruit. Nabasa natin yan kanina, mga kapatid, di ba? Amen. Yan o, may enmity, may fighting. Yan ang mga ginagawa natin, pagsisinungaling. Amen? Yan na daw ang kailangan nating iwasan, mga kapatid. Praise the Lord. Our old nature, dating pagkatao, kailangan nating iwan na. Amen? Dahil tayo na ay bagong nilalang. Bakit kaya natin ginagawa yun dati? Kasi hindi natin nakilala ang ating Panginoon. Wala tayong kakayahan. Amen? Kaya wala po tayong kakayahan sa lahat ng bagay. Yun po ang main thought ng ating pag-aaral. Lahat po ay ang Diyos lamang, mga kapatid. Ang magbibigay sa iyo ng kakayahang mamunga. Amen. Amen? Hindi po yun sa ating sariling gawa. Amen? Praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, sa Romans chapter 1 verse 28 to 32, at palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Yan daw po yung mga bad tree na may bad fruit. Hindi daw po nila kinilala ang ating Panginoong Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo pa ba tayo, mga kapatid? No. Mga mapagmapuri, mga nangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang. Masuwayin sa mga magulang, which is not only means sa iyong mga magulang biologically, mga kapatid. Pag ikaw ay nasa bahay pa ng bar, who is your spiritual leader, yun ay ang iyong magulang. Kung pasaway ka pa rin sa ating pastor, mga kapatid, baka nasa bad tree ka pa. Amen? Praise the Lord. Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman na nila. Ito, nakakatawa, mga kapatid. Ito pala, mga kapatid, ay nagpapag-ukol sa mga Kristiyano na, mga kapatid. Yes. Amen. Tayo na pala ang tinutukoy nito, mga kapatid. Amen. Na bagamat nalalaman na nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan. Kaya hindi pa rin tayo makakapasiguro, mga kapatid. Amen? Bautismado na ako sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi pa rin tayo makakasigurado, mga kapatid. Amen? Dahil hindi pa rin tayo lumalakad. Sabi kanina, kailangan nating lumakad ayon sa larawan ng ating Panginoon. Yes. Amen? Ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Hindi importante na hindi mo ginagawa, mga kapatid. Ngunit pag ang iyong kasama sa pananampalataya, kakilala sa pananampalataya, which is you tolerate what they are doing, mga kapatid, isa ka rin, mga kapatid. Amen? Amen. Damay ka. Kaya pag si kapatid ay nakikita mo na lumalakad pa rin sa kasamaan, you have all the full authority, mga kapatid, na sabi mo, kapatid, i-rebuke. Diba? Hindi pwedeng sasang-ayon ka po. Sige, hindi naman nakikita ni pastor. Sige na. Huwag na tayo magsamba. Amiga. Diba? Hindi, mga kapatid. Dapat ikaw ay i-rebuke mo na, mga kapatid, na kailangan manambahan. Amen? Amen. Praise the Lord. Mabilis lang to. Mabilis yan. Praise the Lord. A good tree with good fruit, mga kapatid. Praise the Lord. Ang next natin is a good tree with good fruit. Ang sabi, mga kapatid,
Ephesians, praise the Lord, 4:17, this I say therefore, ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng mga lakad ng mga hentil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Hindi na ba tayo lumalakad na gaya ng mga hentil, mga kapatid? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil tayo na ay nakaupong, mga kapatid, nakilala na natin ang ating Panginoon, tayo na ngayon ang mga nakaupong sa Panginoon. Hindi na tayo mga hintil, mga kapatid. Tayo na ngayon ay mga spiritual Israelites. Yes. Amen? Amen. Praise the Lord. Ang sabi sa Ephesians chapter 5 verse 11, huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangang nagawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Ito yung sinabi natin kanina, mga kapatid. Kung alam mo na ginagawa na hindi na nakalulugod sa Panginoon, kahit hindi ikaw ang gumagawa, mga kapatid, accomplice ka pa din dun. Kasi alam mo. Amen? I-rebuke mo na, mga kapatid. Pag ni-rebuke mo, pinanalangin mo, hindi ka pa rin niya pinakinggan, it's his or her choice na, mga kapatid. At least ikaw, safe ka na. Amen? Praise the Lord. Kaya ba natin gawin yun, mga kapatid? Amen. We are already transformed by Christ. Yun ang sinasabi, mga kapatid. Amen? At ang sabi, mga kapatid, sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 16 to 17, sabi niya dito, now our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace. Amen? Tingnan niyo, mga kapatid, dahil lamang sa grace, amen, Yes. sa biyaya ng ating Panginoon. Yes. Amen? Amen. Hindi sa ating sariling gawa. Ang sabi sa 17, comfort your hearts and establish you in every good work and good word. Yan lamang, mga kapatid. Kung paano mo makikita sa iyo ng ibang tao, mga kapatid, na ikaw talaga ay Christian. Marami nagsasabi Kristiyano sila. Amen? Ilang sekta na ba meron ngayon ng buong mundo, pastor? Ilang reliyon na ba? Napakarami, di ba? Lagi nila sinasabi, Kristiyano sila. Ngunit ito pala, mga kapatid, kailangan meron kang good word and good work. Amen? Meron na ba tayo niyan, mga kapatid? Ano ba itong good work at saka good work na to, Sistine? Good words. Sabi, mga kapatid, never speak evil about anyone. Good words. Diba? Dahil ang ating dilang pinanggagamit sa pagpupuri natin, hindi natin kailangan gamitin sa panlalait sa ibang tao, sa paggawa ng hindi kabuti-buti sa ibang tao, mga kapatid. Amen? Ang sabi, mga kapatid, sa Titus chapter 3 verse 2, to speak evil of no man. No man. Hindi ibig sabihin speak evil lang sa iyo, mga kapatid, sa pananampalataya. No. No man. Sa lahat ng tao. To be no brawlers, but gentle. Amen? Minsan dito ako nalalaglag sa gentle na to, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon. Amen? Sharing all meekness unto all men. Huwag daw tayong magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Hindi na ba tayo nagsasalita ng masama tungkol sa kanino man? Huwag na daw tayo makipagtalo. Amen? Minsan normal ang pagtatalo, mga kapatid. Amen? Pero at the end of the day, syempre magkaayos kayo, mga kapatid. Kundi hinhin. Praise the Lord. At magpaka-hinahon. Praise the Lord. Sa lahat ng mga tao. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, hindi lang po para sa inyo ang salita ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Ako ang unang-unang inaano ng Panginoon sa ating pag-aaral. Dahil ako minsan nakikita niyo, wala rin akong kahinhinan. Wala rin akong kahinahunan. Kaya pinapaalalahanan ako ng ating Panginoon na ako lang ka pa. Hindi ka pa matatawag na isang Kristiyanong tunay dahil wala ka pang kahinhinan. Wala ka pang kahinahunan sa iyong kapwa. Amen? Praise the Lord. Meditate on these words, mga kapatid. Ganyan na ba tayo? Ano ba tong good words? Sister Tin. Ay, naulit. Good works pa lang susunod dapat, mga kapatid. Do good unto all men. Kailangan natin gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Praise the Lord. Good works. Ang sabi, mga kapatid,
hindi ko na ano dyan, sa Titus 3:8. Sa Titus 3:8, ang sabi mga kapatid, tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patotohanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisipasampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. At ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Amen? Minsan kasi mga kapatid, pag ginawan ka ng masama, syempre kailangan gawan mo din siya ng masama. Yun ang ating initial reaction mga kapatid. Kailangan, hindi pwede yung patukan ka. Alam nga namang hindi mo rin babatukan mga kapatid. Ngunit mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, kailangan we need to have good works, mga kapatid, sa lahat ng oras. Hindi ibig sabihin ikaw ay duwag. Hindi ibig sabihin na ikaw ay martir. Amen? Bagkus, ikaw ay Kristiyanong tunay na binago na ng ating Panginoon. Amen? Minsan talaga, hindi rin talaga pwede. Kailangan talaga makaganti ako, pero hindi pala yun mga kapatid. Pag binago ka na ng Panginoon, amen, kahit ano pa ang gawin sa'yo ng kapwa mo mga kapatid, kailangan gantihan mo pa rin ito ng mabuti. Amen? Amen. Praise the Lord. Ayan, ang Titus 3:8. Yan pala. Ang sabi sa Colossians chapter 1, verse 10, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Amen? Pagbulay-bulayan natin ito mga kapatid. Tayo daw po ay magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Amen? Ang pagiging Kristiyano mga kapatid ay hindi lamang sa salita mga kapatid. Yes, pwede natin sabihin na binago tayo ng Panginoon. Pero ang sabi pala, ang Panginoon lang ang magja-judge kung nararapat na ba tayo na tawaging Kristiyano mga kapatid. Dahil tayo ay magsisilakad na nararapat lamang sa Panginoon. Sa buong ikalulugod niya. Yes, marunong akong kumanta, ginagamit na ako ng Panginoon. Ang tanong, nalulugod ba ang Panginoon sa'yo o ang tao lamang ang nalulugod sa'yo? Amen? Kaya mag-iingat mga kapatid, tulad ng ating pag-aaral kagabi, na kung sino man ay namang ang inaakalang nakatayo at matatag na mga kapatid, ay mag-ingat. Dahil baka sila pa ang mabubuwal. Amen? Kaya mga kapatid, di nyo ba alam mga kapatid, maraming nagnanais na tumayo sa likod ng pulpitong ito mga kapatid. Amen? But you need to search your heart mga kapatid. Ano ang gusto mo? Ano ba ang nais mo? Ipanalangin mo sa Panginoon, nais ko bang malugod sila sa akin? Yes, weekly meron akong special number. Ako'y nasa line-up. Amen. Ako'y ginagamit ng Panginoon. Marunong na akong mag-drums, marunong na akong magturo, marunong na akong mag-preach. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Pero nalulugod ba ang Panginoon sa iyo mga kapatid? Sino ba ang pinapaluguran mo mga kapatid? Ang iyong mga kapatid lang ba na sila, ay wow, ang galing. Ang galing ni Sister Tin. Wrong, mga kapatid, amen? Dahil lahat ng tumatayo sa likod ng pulpitong ito, mga kapatid, ang Panginoon lamang ang kailangang mapaluguran, mga kapatid. Amen? Dahil wala po tayong kakayahan. Ang sabi, mga kapatid, lahat ng good works, good word, good fruit ay nanggagaling lamang sa Panginoon, sa grasya ng Panginoon. Kaya tayo'y nakakatayo dito, mga kapatid. Kaya bago kayo, kasi alam niya ng Panginoon, bakit kaya hindi ako ginagamit sa gawain ng Panginoon? You need to search your heart. Amen. Pag nakikita ng Panginoon, amen, minsan ikaw na ang mag-aayaw. Lord, talagang ang Panginoon, pag nakita niya, na talagang yung heart mo ay para na talaga sa Panginoon, gusto kong magpagamit, Lord, use me for your glory. Makikita mo, ma-overwhelm ka linggo-linggo. Nandyan ka at ginagamit ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, sa ating altar call mga kapatid, you need to desire. Amen? Kasi ang sabi nga mga kapatid, pag gusto mo agad tumayo dito at wala ka pang relasyon sa Panginoon, mapapagod ka. Amen? Amen. Bakit tayo hindi napapagod? Ang mga nakikinig na lang ang nagsasawa sa mga mukha namin kasi hindi kami napapagod. Kami ay pinapaluguran namin ng Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid na kahit pagod na pagod ka na sa physical mga kapatid,
Pero pag sinabi ng Panginoon, ikaw ang gagamitin, praise the Lord! Hindi ka mapapagod mga kapatid. Amen? Amen. Praise the Lord. Kasi meron na tayong Panginoon. Fruit of the Holy Amen! Spirit. Kaya ang ating pag-aaral, introduction lang yung kanina mga kapatid. Ito po talaga ang ating pag-aaral. Amen? Sabihan mo ako, Brother Ricky, kung overtime na ako. Praise the Lord! Ito ang ating pag-aaral. Meron na ba tayo mga bunga mga kapatid? Amen. Amen! Praise the Lord! Puro kayo amen! Nakikita na ba sa inyong pamumuhay? Nagsabi hindi lang sa bibig, mga kapatid. Praise the Lord! Meron na ba tayo yan, mga kapatid? Amen. The fruit of the Holy Spirit, atitin. Praise the Lord! Ilan ba ang bunga ng banal na Espiritu? Siyam! Ilan na ba ang meron sa inyo? Apat! Praise the Lord! Meron ka ng apat! Kailangan mong i-cultivate! Amen? Praise the Lord! Ano ba ito? What it is? Tama ba yung English ko o what is it? Basta yun na yun. Ano ba ito? Praise the Lord! Ang sabi mga kapatid sa Ephesians chapter 5 verse 9, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Yan. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan Katuwiran. at katwiran. At katotohanan. Katotohanan tay. Amen. Katotohanan. Amen. Amen. Kailangan nandyan meron kang kabutihan na sa katwiran ka na at katotohanan, hindi nus-nus, hindi yung plastic na banana kanina. Amen? Amen. Ano yung number one? Bakit kaya inuna yung number one, mga kapatid? Ay, yung love, bakit kaya inuna yung number one? Kasi sinasabi ko, bakit inuna yung love? God is love. Amen! Ang Diyos ay pag-ibig. Ang love, mga kapatid, hindi yan love na carnal love. Eros love. But it is a charity. Ang sinabing charity, ito yung pagmamahal sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Love. Ang sabi sa 1 John 4:19, tayo ay umibig. Dahil sino unang umibig sa atin? Ang Panginoon. Ang Panginoon. Ang ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo matututong umibig hanggat hindi mo pa naranasan ang pag-ibig ng Panginoon sa'yo. Amen? Praise the Lord. Tayo ay nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Praise the Lord. At alam natin naman ano ang dakilang utos. Amen? Yan ang pinaka-greatest commandment, mga kapatid. Sabi sa Matthew chapter 22, verse 36, which is the greatest commandment in the law. Ang sabi ng ating Panginoon, dalawa lang. Sabi niya, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. With all. Yan, mga kapatid, minamahal mo na ba ang ating Panginoon ng iyong buong puso? Amen. O kailangan yung kalahati nandito pa sa sanlibutan? Siguro mga once a week ako aaten kasi hindi ko pa maiwan. Amen? Ang sabi, with all thy heart. Siguro yung kay kalahati dito muna sa bibi ko. Yung kalahati muna kay Lord. Maintindihan naman ako ng Panginoon kasi sabi ng Panginoon, I want you to be happy. Amen. Follow your heart. Amen. Yan ang mga rason, mga kapatid, amen, ng mga iba. And with all thy soul. Bakit sinabing with all thy soul? Bakit nauna ang heart? Napag-aralan na natin sa preaching nung nakaraan. Kasi the abundance of the heart, the mouth is speaketh. Alam mo itong soul, mga kapatid, gaya-gaya lang ito. Yes. Ito yung emosyon mo. Yes. Kung anong ginagawa ng katawan mo, kung anong ginagawa ng puso mo, syempre nandun din yung kaluluwa mo. Amen. Hindi mo pwedeng sasabihin na, Kristiyano ko, binago ko ng Panginoon, pero ang ginagawa mo ay kasamaan, sigurado, ang iyong kaluluwa ay mapupunta sa lagalagalagalaglag na apoy. Amen? Kaya kailangan mauna mo ng yung puso. Dahil pag yan ang puso, yan ang hindi, di ba natutulog kayo, ang puso nyo gumagana pa rin, mga kapatid. Pag yan ang abundance of the heart, yan ang gagawin ng iyong mind, susunod ang kaluluwa mo, mga kapatid. Amen? And with all thy mind. Yan daw po ang unang kautusan. That is the first and great commandment. At anong pangalawa? Dito tayo nalalaglag. Amen? Kasi ang sabi niya, ay okay lang, mahal ko ang Panginoon, kilala ko ng Panginoon. Pero ang pangalawa pala, ang sabi, the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Hindi ito literal yung kapitbahay mo lang, kapitbahay ko lang si Tatay Jack, siya lang ang mamahal. No, mga kapatid, you need to love all men. Sabi nga kanina, no, speak evil to no man.
Diba? Do good to all men. Kaya kailangan mahalin mo ang iyong kapwa na katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen? Kung anong ayaw mo na gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Amen? Kaya kailangan nauuna palagi ang love. At lagi nating tandaan, which is the greatest love of all. Hindi totoo ang awit ni I believe the children is our future. Ito po ang greatest love of all. Amen? Gayon na lamang ang pagmamahal, ang pagsinta ng ating Panginoong Diyos sa sanlibutan. Amen. Amen? Na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na siya rin yun, mga kapatid. Siya'y nahayag sa laman upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay wag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Yan ang greatest love of all. Amen. Na ikaw ay isang masama, na ikaw ay isang marumi, na ikaw ay isang patutot, na isang bungangera, ngunit may isang Diyos na nahayag sa laman. At ikaw ay pinulot, hinukay ka pa kung saan ka ba ang lakalubog na kasalanan, mga kapatid, at ikaw ay inalis at dinala sa kaliwanagan. Amen. Kaya na ba natin magkaroon ng love? Amen. Amen. Kasi kung wala kang love, hindi tayo pwedeng tumuloy sa number 2. Kasi yun ang una. Amen. Pag wala kang love, hindi mo magagawa yung mga susunod. Amen. Amen? So number 2 na tayo. Ay, hindi pa. Ito pa, 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Yan ang importante. Yan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Yes. Hindi yung pag-ibig lang nasa laman o pag-ibig lang sa bunganga o sa bibig. Bibig. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod Amen. at magandang loob. Yes. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Yes. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Amen. At hindi mapagpalalo. Yan daw Amen. kung pag-ibig. Hindi nag-uugaling mahalay. Okay? Search your heart. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Amen. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, at lahat ay tinitiis. Amen. Yan, dyan tayo laging ano natin yan. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay sapat at Yes. higit pa. Kaya kailangan hindi nagkukulang. Kahit maging mga hula ay tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Kahit anong mangyari, kailangan mong umibig. Amen? Praise the Lord. Ang pag-ibig ng ating Panginoon, mga kapatid, ay mananatili. Hanggang kailan, mga kapatid? Hanggang tayo ay i-lift na niya, mga Yes. kapatid. Dahil hanggat andyan pang grasya ng Panginoon, bumubuhos pa ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? At pag tayo ay ginot up na, mga kapatid, dyan na nila mararanasan ang wrath. Amen? Sa ngayon, wala pa yan, mga kapatid. Amen? Pag-ibig, puro pag-ibig pa ang binibigay ng ating Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Diyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Kasi hindi ko alam po nasan na ako. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi sa Psalms chapter 16 verse 11, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng... Ay, bakit nasa gladness na ako, mga kapatid? Sa joy na ako, mga kapatid. Praise the Lord. Number 2, mga kapatid, gladness. May kagalakan na ba tayo, mga kapatid? Amen. Ano ba yung kagalakan? Masaya ka ba kasi meron ng iPhone 15? Yan na ba yung kagalakan, mga kapatid? No. Ang sabi, kagalakan, happiness man yan, superficial lang ang happiness, mga kapatid. Ang joy, yan ay gladness. Yan ay kagalakan. Hindi ibig sabihin na ikaw ay problema ngayon, mga kapatid, ay hindi ka na nagagalak. Ang sabi ng ating Panginoon, you need to have full of joy. In good times and in bad times, you still have A joy. a joy. Praise the Lord. Ang sabi sa Psalms chapter 16 verse 11, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Saan nanggagaling ang kagalakan, mga kapatid? Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay mga kasayahan magpakailanman. Amen. Sa ating Panginoon lamang nanggagaling ang kagalakan na yan, mga kapatid. Amen. Amen? Praise the Lord. Bibilisan na natin, mga kapatid. Praise God. Ano na nangyari?
Wala nang baterya? Ayan. Praise the Lord. Ayan. Peace! Meron na ba kayong kapayapaan? Amen. Amen! Praise the Lord! May kapayapaan ka na ba sa puso mo, Brad, sis? Amen! Ang sabi mga kapatid sa John 16:33, ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Saan na naman nanggagaling ang kapayapaan? Kanino nanggagaling? Sa Panginoon. Sa Panginoon lamang, mga kapatid. Maaaring ang kapatid mo ay nag-enjoy ka ngayon, payapa ka kasi nandiyan si Habibi mo, mga kapatid. Pero that is temporary, mga kapatid. Dahil ang kapayapaan ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Amen. Sa sanlibutan, ano daw ang mayroon? Kapighatian. Bakit pa tayo mananatili sa sanlibutan kundi puro kapighatian lang naman ang binibigay nito? Di ba sis? Di ba Brad? Puro lang broken-heartedness lang ang mga nararanasan natin sa sanlibutan. Di ba? Oh, talagang maka-amen si Sis Maymay, parang may hugot. Kasi laksan ninyo ang loob nyo. Doon na tayo sa Prince of Peace. Amen. Dahil kanyang dinaig ang sanlibutan. Amen. 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 Kaya huwag kayo nagpapaniwala dito sa sanlibutan na to. Lolokohin lang kayo. Amen. Amen. Wala yung mga kapayapanin. Sa Panginoon lamang yan manggagaling. Amen. Number 4 na tayo mga kapatid. Long suffering. Sabi, ano ba yung Tagalog ng long? Mahaba. Oh, mahaba pasensya. Amen? Dahil kung ano, pero kasi pag nakikita mo yung mahabang pasensya ni Pastor, parang nauubos yung buhok. Parang ayoko na yata magkaroon ng long suffering. Kasi parang nakakalbo na. Amen? Praise the Lord. Kailangan meron daw tayong mahabang pasensya. Amen? Kaya minsan kahit inis na inis ka na, kahit gusto mo nang tirisin si kapatid, kailangan meron kang mahabang pasensya. Amen? Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 1 to 2, pinamamanhik nga sa inyo aking bilanggo sa Panginoon. Tayo na ay bilanggo sa Panginoon. Amen? Dahil tayo na ay nagpapasakop sa Panginoon. Kaya kailangan na tayo magsilakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo'y tinawag. Yun na ang ating paglakad, mga kapatid. Kung paano tayo tinawag ng Panginoon, ganun na dapat tayo lumakad. Hindi yung gusto mo pa rin lakad, mga kapatid. Hindi na pwedeng magpakatwok-katwok, mga kapatid. Kailangan diretsyo na tayo sa ating Panginoon. Nang buong kapakumbabaan at kaamuhan. Hindi naman mukhang Doberman ka, mga kapatid. Hindi ka na maamo, mga kapatid. Kailangan mapagpakumbaba ka kahit ganyan ang itsura mo. Mahal ka ng Panginoon, amen. Ikaw ay perfect sa paningin ng Panginoon. Amen. Kailangan mo magkaroon ng mapagpakumbabang loob at kaamuhan na may Amen. pagpapahinuhod. Kaya makontento ka. Hindi yung nagpapa-nose lift, nagpapa-face lift, nagpapa-thread lift, puro lip lift. Mga kapatid, dahil mahal ka ng Panginoon, amen, na manggabatahan kayo sa pag-ibig. Sino sinasabihan dito, mga kapatid? Tayo. Mga Kristiyano na. Kaya kahit yung si kapatid mo, Brad, gusto mo nang tirisin, ang sabi meron kang long suffering. Praise the Lord. Sumuko na ang ating headband. Praise the Lord. Ang sabi, mga bataan kayo sa pag-ibig. Sabi ng Panginoon, gusto ko nang tirisin talaga to, pero sabi ni Lord, mga bataan kami sa pag-ibig. Wow. Pero di ba, kung gaano kumilos ang Panginoon, nadala sa salita ng ating Panginoon, hanggat salita ng Panginoon ang lumalabas sa bibig mo, mga kapatid, wala silang magagawa. At sila ay susunod at babalik sa Panginoon. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord! Kaya wala tayong karapatang mag-condemn ng kahit sinong tao, mga Praise the kapatid. Lord. Amen? Amen. Dahil tayo merong Long suffering. suffering. Praise the Lord. Na kayo'y palakisin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak. Na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Amen? Praise the Lord. Napakaganda ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Naalala kong sabi ng aking tatay na pag hindi ka pa nagbago, tatablahin na kita. Hindi pala pwede yun, mga kapatid. Kailangan meron kang long suffering. Praise the Lord. Long suffering na matagal. Long suffering na nga, tatablahin mo pa. Ano yun? 2x2 ba? O ano? Kukulamber. Number 5, gentleness.
Amen. Praise the Lord. Meron na ba tayong gentleness, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Kindness. Yan. Praise the Lord. Hindi yung kind ka lang pag may kailangan ka. Amen? Nanay Yola, Philippians chapter 4 verse 5. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Amen. Makilala nawa ang iyong kahinhinan Mhm. ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Ito, kailangan kong i-work out ang aking gentleness. Amen? Praise the Lord. Kaya kailangan nating seek the Lord. Manalangin sa Panginoon, Lord, wala pa akong kahinahunan. Wala pa akong kahinhinan. Hingin sa Panginoon. Amen? Kasi hindi natin magagawa yan sa atin lamang mga sarili. Sabi sa Titus chapter 3 verse 2, nabasa na natin kanina, huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Minsan kasi pag may kaaway ka, talaga naghahanap ka pa ng kakampi. Hanapin mo pa si kapatid. Tapos gusto mo, magpareho kayo ng ano, at dalawa na kayo, tapos magdadamay pa kayo. Amen? Tapos sasabi mo, atin-atin lamang to. Pag lumabas, sino sisisihin? Si pastor. Sinabi atin-atin lamang to, nalaman ng buong kongregasyon. Amen? Praise the Lord. Kaya kailangan, speak no evil. Diba? I speak evil to no man. Amen? Huwag magsalita ng masama. Lahat ng problema, mga kapatid, alam nyo, mas maganda may open forum. May solusyon lahat ng problema, mga kapatid. Huwag na normal lang ang makipagtalo, ngunit magpakapahinhin ka at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Amen. Yung pagtatalong yan, minsan kasi nagiging positive outcome yan, mga kapatid. Kasi minsan, ay, ayoko makipagtalo. Sige na nga lang, bayaan ko na sila. No. Normal yan, mga kapatid. Kaya nga tayo lahat, mga kapatid. Kaya pag may mga meeting tayo, mga kapatid, di ba hinihingihan tayo ng suggestions? Ayaw nyo nang magsalita. Ay, ayoko na kasi baka may masabi sila. Baka may masabi si kapatid, ayoko sabi. No, hindi pwede yun, mga kapatid. Kailangan meron tayong open forum, pag-uusap, mga kapatid, para at the end of the day, pagkakasundo tayo sa isang bagay. Amen. Para lang sa kapurihan ng ating Amen. Panginoon. Amen? Praise the Lord. Next is goodness. Benevolence sa Hebrew, mga kapatid. Ang sabi, mga kapatid, sa Galatians chapter 6 verse 10, kaya nga, samantalang tayo may magkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Amen. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Amen. Amen? Minsan, mga kapatid, ang nangyayari sa ibang tao, napakabuti natin. Nangyayari, pero minsan sa sarili nating pamilya, sa sarili nating kasambahay, sa sarili nating kasamahan sa pananampalataya, minsan hindi tayo nagiging mabuti. Amen? Kaya nagiging tayong fake fruit. Amen? Kailangan lagi tayong mabuti habang may pagkakataon pa. Amen? Kasi hindi natin alam ang buhay. Lagi tayong magsigawa ng mabuti sa lahat. Amen. At may sinabi doon, lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Kaya kahit gusto mo nang tirisin si kapatid, kailangan mong maging mabuti. Amen. Praise the Lord. Lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Kaya tayo, mga kapatid, pag tayo naman ay tinutuwid, magpatuwid din tayo, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hindi mo sinasabi na, Kristiyano ka, kaya dapat naunawaan mo na ganito ako. May mga season ako. No. Amen? Nandito kami, mga kapatid, sa gabay ng ating Panginoon, ay pahayag ng salita ng Panginoon na ganito, ang sabi ng Panginoon, through good times, through bad times, kailangan tayo magpatuloy sa Panginoon. Amen? Huwag na natin i-justify ang ating mga kamalian, mga kapatid. Amen? Amen. Praise the Lord. Pag tayo sinasaway, mga kapatid, praise the Lord. Thank you. Pag tayo ay tinutuwid, praise the Lord. Yes. Bakit? Huwag nating antayin na manahimik ang Panginoon. Amen. Matakot ka na. Sabi nga nila, ay, nag-preaching ka naman si Sistine na makakasakit ng damdamin. Alam niyo, pag nasasaktan kayo sa preaching, praise the Lord. Amen. Kasi pag hindi na kayo nasasaktan, manhid na kayo, magtanong na kayo, mga kapatid. Amen. Paralitiko ng kayong Kristiyano. Amen? Amen. Habang tayo tinutuwid, habang tayo ay sinasabihan sa mga salita ng Panginoon, praise the Lord. Kasi may nakikita sa atin ang Panginoon na kailangan Yes. pang Amen. baguhin. Amen? Praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, ito kinuha ko sa MSG version kasi gusto ko yung meaning niya. Sa 1 Thessalonians 5:11, so speak encouraging words to one another. Amen? Ano kaya ibig sabihin nitong encouraging words na to? Pag si kapatid natisod, sulsul ka pa. Na, oo nga, di ka ganito.
Di ka sinama kasi, umuwi ka na lang, at ano, di ka na makatulog dyan. Ano ka ba, hindi encourage mo si kapatid, magpatuloy ka sa Panginoon. Praise the Lord, kung natisod ka sa pastor mo, praise the Lord. Amen? Encourage mo si kapatid, hindi yung isa ka pa na dumadagdag sa problema. Dahil dalawa na kayong hindi atin sa susunod, maghanap pa kayo ng buong kongregasyon na idamay. No, mga kapatid, kailangan, ang si kapatid, encourage natin, huwag nating i-condemn. Ay, huwag na yan pabalikin dito, pasaway yan eh. No, we need to encourage everyone. That is our responsibility. Hindi lang po responsibility yan ng leader. Minsan ang nadidinig ko, real talk mga kapatid, sasabihin, ay, trabaho na ng leader yan. Hindi yan mga kapatid, dahil you are part of the church. Membro ka ng panambahan, ng iglesia ng Panginoon. You need to encourage one another mga kapatid. Ay, si pastor na. Amen? Kailangan nating magkaroon na magpalakasan. Huwag mong intindihin kung ang si kapatid si pastor lang ang gusto niyang magpabalik. Huwag mong intindihin yan mga kapatid. Still, you need to encourage one another. Nasa kanya na yun kung tatanggapin niya o hindi. Still, you need to encourage one another. Amen? Build up hope. So you'll all be together in this. Habang may buhay, may pag-asa mga kapatid. Amen? No one left out. Napakaganda ng nito, meaning nito mga kapatid. Walang maiiwan. Walang no one left behind. Amen? I know you're already doing this. Just keep on doing it. Amen? Ginagawa naman na natin ito, di ba? Nagpapalakasan. Lagi tayo nagpapanalanginan. Ngunit ang sabi, keep on doing it. Amen? Encourage one another. Amen? Praise the Lord. Kaya ba natin yan mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Sabi sa 7, faith. Faithful. Faithfulness. Diba? Sabi nila, sa pananampalataya, ligtas na ako. Pero, kailangan mo pa rin work mo yung pananampalataya mo, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hebrews 11:1, faith is the substance daw, mga kapatid, of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen? Ngayon, ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen? Ang ibig sabihin ng faith, mga kapatid, yes, nanampalataya tayo, nagpabautismo tayo, mga kapatid. Pero pag dumarating ang problema, mga kapatid, yung pananampalataya natin parang nagsisway. Di ba? Nagwe-wave. Kailangan pala mga kapatid, pag ikaw ay may bunga ng faithfulness, mga kapatid, anuman ang dinaranas mo sa iyong buhay, nananampalataya ka pa rin na may gagawin ang Panginoon. Amen. Amen. Ano bang kinakaharap mong problema, ano mang karamdaman, may gagawin ang Panginoon. Amen. Talagang pinangahawakan mo yung pananampalatayan yon. Amen? Amen. At may kasagutan ang Panginoon. Amen? Hindi yung magwe-wave ka na ng palataya ka ngayon, binumbard ka ng kaaway, may ginawa sa'yo, pinahintulutan ng Panginoon para lang matest ang iyong pananampalataya, sumuko ka na. That is the faithfulness, mga kapatid. If you are a faithful church, mga kapatid, whatever Satan will do to tempt you, to bring you down, mga kapatid, yung faith mo hindi yan magsisway. Amen? Kasi tinanggap mo na yung pananampalataya mong yan sa Panginoon. Binigyan ka na niya ng bunga ng pagkaroon ng pananampalataya. Amen? Amen. Praise the Lord. Next is meekness. Yan. Ano ba yung meekness? Praise the Lord. Maamo. Maamo ba tayo, mga kapatid? Para tayo mga tigre. Amen? Sabi, magkaroon na tayo ng gentle humility. Amen? Praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, sa Matthew chapter 5, verse 5, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Amen. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Amen? Praise the Lord. Maamo na ba tayo, mga kapatid? Amen. Minsan kasi, kaya sinabing gentle humility, mga kapatid. Minsan yung pagpaamo ka, pinapamukha mo na, ako humble ako, ganito, ganito. No, hindi nyo ba alam na that is being proud din, mga kapatid. Pag kunwari, halimbawa, mga kapatid, inutusan ka ng Panginoon na magturo. Ay, wala akong alam dyan, sino ba naman ako? Wala talaga akong alam. That is not humbleness, mga kapatid. That is being proud. Kaya minsan you need to search your heart na akala nyo nagiging humble kayo, pero that is sign pala ng pagiging proud. Kasi hindi mo pinagkatiwalaan ang Panginoon sa binigay sa iyong ministry, which is being proud.
Amen? Kaya ang gentle humility, mga kapatid, magiging maamo sa lahat ng oras, mga kapatid. Magiging humble ka at hayaan mo ang Panginoon, mga kapatid, ang siyang mag-a-anoint sa'yo, magtuturo sa'yo. Hindi yung, hindi ko alam yan, yung iba na lang kasi mas magaling si ganito, nag-aral si ganito. Hindi po yun humility, mga kapatid. That is a sign of proudness. Basta yun, proud. Kailangan humility, may kababaang loob tayo, mga kapatid. Pag meron inatas binigay sa ating assignment ang Panginoon, lagi nating i-grab. Amen. That is humility, mga kapatid. Amen? Ang Panginoon, mag-glorify, ipapakita niya yung kapangyarihan niya na kahit ganyan ka, sa paningin ng iba, makikita ang glory ng Panginoon at magagamit ka niya sa kanyang ubasan. Amen? Amen. Praise the Lord. Temperance. Bakit kaya tong temperance? Bakit last? Temperance. Self-control. Ito ang pinakamahirap, mga kapatid. Diba? Self-control. Alam niyo, mga kapatid, ang self-control pala, sabi dito, mga kapatid, hindi lang pala sa ating pag-uugali. Amen. Amen. Nung talaga ako, na-enlighten ako, na ang self-control pala ay pwede rin sa ating pagkain. Yes. Sa paglalasing, Mhm. sa pag-inom, sa kalayawan, kailangan pala ang self-control sa lahat ng bagay. Amen. Amen. Hindi lang, wala kang control sa sarili mo kasi lagi kang magagalitin. Lagi yun ang pumapasok sa isip natin, mga kapatid. Sabi nila dito, mga kapatid, ang self-control daw pala ay control of sensual passion and natural appetites. So yung mga last na yan, kailangan i-control mo yan, mga kapatid. Kaya nga temperance. Amen? Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27, ngunit hinahampas ko ang aking katawan. Yes! Amen? Kasi as we go by, basta magtagalog na nga lang ako, habang tayo ay lumalakad sa sanlibutan, mga kapatid, ang daming temptation. Yes. Amen? Hindi natin maiwasan, pero hindi yan kasalanan. Amen? Ang temptation, mga kapatid, huwag tayong magkaroon ng kalituhan. Ang temptation pala ay hindi yan kasalanan. Pagkus pag in-entertain mo yung temptation, tinempa ko. Ito, tinempa ko ni kapatid ko. Tinemp ka lang niya. Hindi ka nagkasala. Pero pag in-entertain mo, si sis, kasi Charlie, naka-makeup, nakasuot ng maiksi, kaya natempa ko eh. Pag natemp ka, yun ay kasalanan. Pero kung nakita mo siya na ganyan, hindi siya kasalanan. Amen? Pag hindi mo in-entertain ang kasalanan, hindi siya kasalanan. Kaya kailangan nating magkaroon ng self-control. Yun ang mahirap, di ba? Minsan nakakita ka lang ng masarap na pagkain, nawawalan ka na ng self-control. Nakakita ka lang ng magandang babae, nawawalan ka na ng self-control. Kaya kailangan daw every time hampasin natin ang ating katawan. Tigilan natin. Amen. Amen. Supilin Amen. ang ating mga desire. Flesh desire. Amen? Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Amen? Sa atin, na mga ngaral na ginagamit na ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi nga, huwag kang masyadong pakampante. Amen? Baka ikaw ay mabuwal. Amen? Kasi minsan we are self-entitled. Na okay na, ginagamit na ako ng Panginoon. Pero pag natisod ka sa isang bagay, meron kang hindi nagustuhan sa bahay panambahan, ikaw ang unang-unang nautitisod. Yan ang ibig sabihin yan. Nangangaral ka sa iba, ikaw pala ay may tatakwil. Amen? Minsan nangangaral ka dito, nangangaral ka ng salita ng Panginoon, pero gino-glorify mo ang sarili mo. Ikaw pala ay matatakwil. Yes. Amen? Kaya yung yung fleshly desire natin, mga kapatid, yan ay kailangan nating kontrolin. Amen? Lahat naman kasi na sobra bawal. Sigurang sobra lang, magpakalasing lang tayo sa banal na spirito. Yun ang maganda. Pero the rest, sa sanlibutan, lahat ng sobra, mga kapatid, ay masama. Lahat in moderation, mga kapatid. Amen? Pero tayong mga mananampalataya sa Panginoon, sobra-sobrang kagalakan, bungas ng banal na spirito ay mabuti. Amen? Amen. Praise the Lord. At sa ating conclusion, mga kapatid, praise the Lord, how to have it. Amen? Fruit is of the Spirit. Kaya nga sabi ang natin, fruit of the Spirit. Fruit of the Holy Spirit.
Spirit, not your fruit. Amen. Ang fruit po, ang bunga mga kapatid ay manggagaling lamang Yes. sa ating Panginoon. Not from us, mga kapatid. So you need to desire. Amen. Wala ka bang bunga sa ngayon, it's okay. But you still need to desire. Kasi ang Panginoon, pag handa ka na, ibibigay at ibibigay ng Panginoon. Amen? Pag hindi ka pa ready, nakikita ng Panginoon, may kailangan ka pa? Hindi niya maibigay. Kailangan handa ka na tanggapin. Amen? Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng John 15:4-5, kayo'y manatili kanino? Sa akin at ako'y sa inyo. Amen. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Amen? Amen. Siya ang puno ng ubas. Ang ating Panginoon, Amen. tayo daw po ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Tandaan natin to mga kapatid. Yes, minsan nakala natin, okay na, may maganda akong trabaho. Okay na, di na ako mananambahan, hindi na ako mag-church. Kaya ko na. No, mga kapatid. Dahil kung tayo hiwalay sa ating Panginoon, wala po tayong magagawa. Huwag po tayong magpapuri, mga kapatid. Wala po tayong magagawa. Amen? Lahat ng kayamanan, lahat ng katanyagan, lahat ng kagwapuhan, kagandahan, lilipas yan. Amen? Pag tayo hiwalay sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Amen? Praise the Lord. Amen po ba mga kapatid? Amen. Praise the Lord. What are the consequences of fruitlessness? Amen? Alam naman na natin to, nabasa na natin to. Ang sabi sa Romans chapter 7 verse 4, ano daw mangyayari? Gayon din naman mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Namatay na ba ang ating fleshly needs? Sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoong Amen. Jesucristo? Amen. Upang kayo'y makisama sa iba sa makatuwid bagay doon sa nabubuhay na maguli, upang tayo'y magsibungan sa Diyos. Diyos. Amen. Tayo ay kailangan magsibunga sa ating Panginoong Diyos. Amen? Praise the Lord. Ang sabi mga kapatid, sa Luke chapter 13, 6-9, sinalita ng Panginoon ang talinghagang ito. Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon at walang nasumpungan. Ikaw kapatid, ilang taon ka na ba sa pananampalataya? Meron na. Sino ba ang pinakamatagal dito? Si Brother Lito. Praise the Lord. 30 years. Nakikita sa edad. Praise the Lord. Sino ang pinakabago dito mga kapatid? Sila si Steve? Sila si Smaymay? 3 months mga kapatid. Praise the Lord. Ang sabi dito mga kapatid, tayo pala ay inoobserbahan. Diba? Siya'y naparoong humahanap ng bunga. Tinitingnan, may bunga na ba tayo mga kapatid? Nagbubunga na ba tayo sa Panginoon? Amen. Kasi may mga nauuna, may nauhuli mga kapatid, hindi yan sa tagal eh. Minsan sasabihin, 30 years ka na sa pananampalataya, wala ka pa rin bunga. Bungang araw o piksa lang meron sa'yo. Amen. Hindi yan. Meron yung iba. Bago pa lang sa pananampalataya, nakikitaan na ng bunga. Amen. Amen. Praise the Lord. Di ba nakakahiya yun mga kapatid? Ang tagal-tagal mo na sa pananampalataya, piksa pa lang meron sa'yo. Bunga na rin yun. Bunga pa rin yun, pero not fruit of the Holy Spirit. Yun, mga kapatid. Amen? At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon pa nga lang to, oh. Yung iba, 10 years. 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo. Bakit pa nakakasikip sa lupa? Sakit, di ba, mga kapatid? Amen? Pag wala pa lang masusumpungan sa atin, puputulin na tayo, pampasikip Taplahin lang na yan. tayo, flower base, taplahin na natin. Praise the Lord. Lord. Pako. Kasi nakakasikip lang daw tayo sa lupa, mga kapatid, huwag nating antayin. Nakitilin na ang ating buhay. Pisikal na buhay. Amen. Amen. Amen? At darating ang araw, pati ang ating spiritual, Amen. ay puputulin na din mga kapatid. Dahil pampasikip nga lang naman tayo mga kapatid. At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. Amen? Sino kaya ito? Nagsasabi nito,
Siyempre, yung ating mga leader, yung ating pastor, Lord, wag muna. Ano pa yan? Bigyan mo ng chance. Amen. Amen? Bigyan natin ng chance. Sabi niya, mga kapatid. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Amen. Diba? Kaya mga kapatid, huwag tayong manawa. Huwag tayong magdamdam. Yes. Huwag tayong magtampo kung Amen. bakit tayo laging pinapangaralan ng ating mga Amen. leaders, ng ating pastor. Kasi, malay nyo, sinasabihan na pala siya ng Panginoon na putulin na yan, pampasikip na yan sa lupa, pero sila pa rin, pinapanalangin tayo. Niluluhod tayo, Lord. Huwag muna. Amen? Amen. May pag-asa pa, magbabago pa, Kaya habang pa. may hininga. Come on! habang may pag-asa. Lord, bakit tayo mga kapatid, huwag tayong manawa sa ating mga leader, sa ating pastor. Huwag tayong magtampo dahil hindi natin alam. Kahit wala man tayo, minsan alam mo mga kapatid, real talk. Pag meron tayong mga, as hindi naman sa atin, sa mga iba, napapansin, pag meron daw po, napanood ko sa isang preaching, pag meron daw pong mga guest preacher, yung sa kongregasyon, bilib na bilib. Yes. Minsan, mas inaano pa nila yung preacher na guest. Mga kapatid, hindi nyo ba alam mga kapatid, you need to love your pastor. Amen. Amen. Amen? Ang sabi sa isang preaching na napanood ko na to, sobrang na-bless ako, na pag may nagpupunta na guest preacher, ay talaga namang amazed na amazed ang mga kapatiran. Gustong pabalikin ulit yung preacher, mga kapatid. Pero ang guest preacher na yan, pag-uwi niyan, wala na yung pakialam sa inyo, uuwi na yan at mag-guest uli yan sa ibang kongregasyon. Pero ang pastor nyo, mga kapatid, umulan, umaraw, may problema kayo, wala. Nandyan, kilala ang buhay nyo. Amen. Alam ang mga pinagdaraanan nyo. Amen. Pinagdarasal kayo. Inululuhod Amen. kayo. Pero minsan, ang pastor nyo, nilalaglag ninyo. Amen. Mga kapatid, ang pastor nyo, ang sabi dyan, nung sabi, Lord, may chance pa. Pagbigyan pa natin. Amen? Minsan may mga external pa na nagsasabi, huwag na pabalikin yan! Masama yan! May mga iba pang bumubulong-bulong. Diba? May mga external factor pa yan. Huwag na yan! Ano niyan? Ilang beses na yan. Tumatagpanaway ka. Come on! Pero yung pastor, pabalikin natin. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. At tayo mga kapatid, huwag tayo namang mapagmataas. Amen. Amen? Kasi, ang sabi nga, di ba, there is a season for everything. Yes. Hindi natin alam mga kapatid, darating ang araw, sa inyo rin mangyayari yan. Yes. Season nyo rin yan mga kapatid. Kaya huwag tayo nagbibitaw ng mga salita, mga kapatid, na huwag na pabalikin yan kasi ganito lang yan. Hindi natin alam. Pag ang Panginoon ay pinahintulutan si Satanas na ikaw ay bigyan Yes. ng Amen. pagsubok upang mates ang faith mo, ganyan din ang ayaw mong mangyari sa iyo. Amen. Amen? Kaya mga kapatid, habang tayo ay nasa greatest season natin mga kapatid, we need to encourage yung mga nasa bad season. Yes. Amen. Amen? Kasi hindi natin alam mga kapatid, hindi man ngayon, sa mga susunod, maaaring pagdaanan din natin ang Amen. ating ang mga ganyang bagay. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. At ang sabi, kung pagkatapos ay magbunga, mabuti. Amen? Tatapat kung hindi, sige na Lord, ikaw na bahala dyan. Bahala na, Ablahin na. kalyo na yung tuhod ko dyan eh. Ako nagsawas pa. Putulin mo na. Tablahin. Amen? Habang may buhay, may pag-asa. Kaya mga kapatid, nagkasala tayo. It's okay. We're still nandito pa tayo sa flesh. That's why, but we are already new creation, mga kapatid. We need to confess our sins. Amen. And our Lord is faithful and just. Yes. Mga kapatid, amen? Confess your sins. Ang problema, yan lagi sinasabi, no, papagpatawad ng Panginoon. Okay lang, magkasala ako, may altar call. No, bukas hindi ka na magising, hindi ka na nakapag-confess. So every day, every minute of your life, pag meron kang nagawang kasalanan, confess it. Confess your sin. Amen? Amen po ba? Amen. Overtime, Matthew 7:11. Praise the Lord. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay Putulin. pinuputol at hinihagis sa apoy. Ayaw natin yon mga kapatid. Ayaw natin yon dahil isang kaluluwa na lumapit sa Panginoon ay nagkakatuwaan tayo. Libu-libong ng anghel ay nagkakatuwaan. Paano ang iyong kapatid ay ihagis sa apoy? Masakit din sa loob natin yan mga kapatid. Amen? So we need to comfort on these words mga kapatid. Encourage one another. Amen?
Amen. Praise the Lord. And the result of fruitfulness, for our last verse mga kapatid, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. Ito ang maganda. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong Magbunga. magbunga. Amen. Kaya kapatid, isa lang ang bunga mo ngayon mga kapatid. It's okay. It's alright. You need to desire, humingi sa Panginoon dahil bibigyan kanya ng panibagong bunga. Lalo kang pang magbubunga. Amen? Amen. Kaya kailangan, ang bunga ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya kailangan laging humihiling sa Panginoon at kailangan tayo nagpapalinis sa Panginoon. Amen po ba? May natutunan po ba tayo mga kapatid? Amen. At ang ating Christ demands fruit, not just leaves. Amen? Amen. Praise the Lord. God bless us all mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon mga kapatid ay tayo ay magbunga. Amen. Lalago ang dahon, wala rin yan mga kapatid. Kailangan may bunga. Amen? Dahil yan ay magiging evidence na you're already having the Christian behavior, Christian character. Amen? Tayo po tayo lahat mga kapatid.